Hello, kumusta mga ka-59? Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin ang mga bawal o ang mga hindi dapat ginagawa ng mga security guard kapag naka-duty o habang naka-duty. Kaya't kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya't panoorin mo hanggang dulo. Siyempre, bago tayo magsimula, muli, hinihigayad ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ito na nga mga kapatid, pag-uusapan natin yung mga bawal at saka yung mga hindi dapat ginagawa kapag tayo ay naka-duty. Ang number 1 dyan mga kapatid ay huwag masyadong relax o huwag masyadong kampante. Diba? Iwasan natin maging kumpiyansa sa binabantayan natin. Hindi porket kalmado yung sitwasyon, magre-relax na tayo. Siyempre, hindi natin malalaman kung kailan darating yung 1-6 o yung problema. Kaya dapat lagi tayong naka-alerto. At ayun mga kapatid, yung number 2 natin ay huwag tayong masyadong maging maiinitin yung ulo o kumbaga magagalitin. Siyempre tayo bilang isang security guard, dapat mahaba ang pasensya natin. Dapat malawak ang pangunawa natin. Ipakita pa rin natin kung paano makipag-usap ng may paggalang at may pagrespeto kahit sino yung kaharap natin. At saka dapat maging pasensyoso tayo sa lahat ng pagkakataon. Yung number 3 natin mga ka-59, huwag matulog sa oras ng duty, mapaaraw man yan o mapagabi. Siyempre, isang malaking kapabayaan yan kapag tayo ay nakatulog dun sa binabantayan natin. Siyempre, hindi natin mamamalayan kung ano yung mga nangyayari o yung mga pwedeng mangyari na pwedeng ikapahamak kung binabantayan natin. At siyempre, baka pati tayo ay mapahamak dahil natutulog tayo sa oras ng duty natin. Ano kung biglang may mga pumasok, diba, na mga masasamang loob, tulog tayo. Hindi lang yung binabantayan yung napahamak, pati yung nagbabantay, pati tayo na nagbabantay. Kaya iwasang matulog sa oras ng duty mga ka-59. Yung number 4, ayun, huwag gumamit ng cellphone habang naka-duty. Siyempre, dahil pag gumagamit tayo ng cellphone, nawawala tayo sa focus dun sa pagbabantay natin. Kita nyo naman siguro yung mga ibang 5 natin na nagtitiktok pa. Diba? Siyempre, hindi ka na makakapagbantay. Kaya, huwag gumamit ng cellphone habang naka-duty, maliban na lang kung yung paggamit nyo ng cellphone ay may kinalaman dun sa trabaho natin. Yung number 5, ayun, siyempre, huwag tayong magpadala sa mga lagay o mga suhol. Siyempre, iwasan natin yan. Kasi siyempre, para hindi maapektuhan yung trabaho natin. Kasi siyempre, pagka ang isang empleyado ay nag-umpisa na magbigay sa'yo, magbigay-bigay at ikaw naman tinatanggap mo. Siyempre, pagka may ginawa ng hindi maganda yung empleyado na nagbibigay sa'yo, naglalagay sa'yo, mahihiya ka nang sitahin yung tao na yon, di ba? Maapektuhan yung trabaho natin. Kaya iwasan nating manghingi o tumanggap ng mga bigay-bigay o mga suhol-suhol para hindi maapektuhan yung trabaho natin. At ayun mga ka-59, yung number 6, di ba mga ka-59, huwag nating abusuhin yung kapangyarihan natin bilang isang security guard para mangargabyado ng ibang empleyado o manindak ng mga empleyado, di ba? Gamitin natin yung pagiging security guard natin o yung kapangyarihan natin bilang tagapagbantay sa tamang pamamaraan tsaka sa tamang pagtatrabaho. Yung number 7 mga ka-59, siyempre huwag tayo makikipagsabuatan sa mga tao na nagbabalak ng masama sa kumpanyang binabantayan natin. Siyempre tayo bilang isang security guard, ang trabaho natin is protect lives and property, di ba?
pangalagaan natin yung ari-arian ng ating kumpanyang binabantayan. Kaya kumbaga kung meron kayong mga kakilala o may mga tao na nagbabalak at kayo ay parang inihikayat, huwag kayong magpapahikayat mga ka-5-9. Siyempre, huwag nating kumbaga dungisan yung trabaho natin kasi pagka nagkaroon ng bulilyaso dyan, maapektuhan kayo dyan, baka makulong pa kayo. Kaya pag may mga ganyan, iwasan nyo na makipagsabuatan o sumang-ayon kung sa mga taong nagbabalak ng masama kung sa kumpanyang binabantayan nyo. At yung panghuli mga ka-5-9, syempre huwag uminom ng alak o huwag gumamit ng pinagbabawal na gamot. Syempre sa trabaho natin, mahigpit na pinagbabawal yung paggamit ng mga bisyo na ganyan. Syempre makakasira yun sa trabaho natin. Kaya iwasan nyo yung mga ganyang bagay at mga ganyang bisyo. Ayun mga ka-5-9, no? Sana nakapulot kayo ng idea dun sa mga ibinigay ko sa inyong tip na yung mga bawal at mga hindi pwedeng gawin kapag tayo ay mga naka-duty. Kung meron pa kayong ibang nalalaman mga ka-5-9, pwede nyo i-comment dyan sa comment section para mabasa din ng ibang mga ka-5-9 natin. At ayun mga ka-5-9, no? Hanggang dito na lang muna tayo at ang laging paalala sa ating lahat, always 10-3-5 tayo sa mga 2-0 para 74 tayo 1-6. Okay mga ka-5-9, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat, mabuhay tayo at God bless sa ating lahat. Thank you.